morning, everyone. May I invite all the media to settle down as we begin this very impromptu but short press conference. So again, as you can see in our countdown, we are 91 days away from the national local elections. And being 91 days, that of course means that tomorrow, the 90 days before election countdown, marks also the start of the campaign period for our national candidates. So these are candidates for the senatorial positions and also for our party list. So to begin, let me first introduce, of course, our Honorable Chairman, Chairman George Erwin Garcia, our representative from the BPCRB, the National Coordinator, Dr. Arvin Serrano, and also the National Coordinator for the EcoWays Coalition, Ms. Eileen Lucero, and the head of our Operation Task Force, Director Frances Caroline Aguindadao Arabe. So before we start, I would like just to remind the media to, of course, please introduce yourself and the network or the media outfit that you're affiliated with before you ask your questions. So, a few words before we start, Chair. Maraming salamat sa Andrea. Maraming salamat sa EcoWays Coalition, kay Dr. Serrano, PPCRB. Gusto ko sa inyo ang baklas queen ng COMELEC, Director Arabe, sapagkat siya yung tinalaga natin na magko-coordinate ng lahat ng efforts ng lahat ng mga local COMELEC natin para sa pagbabaklas ng mga illegally posted materials at illegal campaign materials din sa buong bansa. Gusto natin mag-focus lalo na sa pagprotekta ng ating kalikasan. Hindi pulos basura, hindi pulos mga non-biodegradable materials. Ang gagawin po natin ay ating silang susulatan, ibigyan ng notice. Nakalagay po kasi sa rules, meron 3 days sila para tanggalin yung campaign material. So, kung illegally posted talaga, automatically hindi na natin lalagyan ng notice, ibigyan ng notice, tatanggalin ka agad natin. Sapagkat pag illegally posted yung material, notice is not a requirement. A requirement lang yan para sa pagpapile ng election offense. Ngayon po, doon sa mga ang ginamit ng mga materials ay non-biodegradable, sinabi na natin, paulit-ulit matagal na ang gamitin natin yung pwede natin magamit muli, ma-recycle, at hindi naman yung makakasira ng ating kalikasan. Gusto ko lang po i-extend, paulit-ulit ko rin po sinasabi mula bukas, iwasan naman po sana ang mga puno na doon pa tayo magpapaskil, doon pa tayo magpapako. Huwag na lang po sana ang puno, dahil hindi buhay po yan eh. Diba? Sabihin nyo na pong corny, yung iba, sabihin masyadong extension COMELEC. Kasama po yan sa ating pinaglalaban. At hindi po garantiya ang kampanya para i-violate po natin ang mga environmental laws natin. Hindi garantiya at lisensya ang pangampanya para po dumihan natin ang ating mga kalsada, ang ating pong paligid. Dapat po responsible campaigning po tayo. Yan po yung hinihingi natin sa lahat. So kaya naman, hindi naman po namin sinisisi ang mga kandidato. Minsan po kasi yung mga campaign staff nila, yung mga hindi po na-guide, naturuan ng mga staff nila, ang kahit saan na lang makapagkabit. At sana, inirespeto rin po natin yung private properties. Sapagkat sinabi natin, hindi nga namin magagalaw ang private properties. Subalit, hindi mo kayo pwede maglagay sa mga private properties nang wala pong pahintulot ang mga may-ari po nito. Napakaliwanag po yun. So again, sana, bago magsimula yung pagbabaklas namin bukas sa iba't ibang parte ng ating bansa, ngayon pa lang, yung mga sa palagay nyo mali ang pagkakalagay, mali ang ginamit ng material, patanggal nyo na po. Kasi bakit? Pag nakita po yung bukas, habang tinatanggal, mukha nyo po kasi naandun eh. Ang sigurado, yun ang malalantad sa sampung sambayanan na kaya tinanggal yan ay dahil illegally posted o illegal campaign material po yan. So again, ipapasalamat po ako sa EcoWays Coalition, sa ating PPCRB, sa tulong na binibigay nila sa COMELEC. Ito ay desididong at basta hindi natin ipapatupad. Kasi kung dati-dati, lagi malalayanan itong papatupad, ngayon po hindi. We will not hesitate to disqualify a candidate. And we will not hesitate to file cases against candidates kahit pa national sila or later on local candidates. Maraming salamat.
Will we also invite a few words from our partner, FOA's Coalition? So, maraming salamat po. Ang FOA's Coalition kasama ang COMELEC ay nagsusumamo po sa lahat ng ating mga kandidato, lokal man at nasyonal, na pangalagaan natin ang kalikasan ngayong darating ng midterm elections. No? Nasabi na po ng ating COMELEC chairman yung ilang mga kailangan nating gawin. No? So, sa bahagi ng FOA's ay papasok naman kami dun sa panawagan, dun sa mga campaign rallies, sa mga focuses, no, na sana ay hanggang doon magkaroon ng mga paggamit ng mga reusable materials. No? Iwasan natin mga styrofoam, maraming plastic, no? Pagkonsumo ng mga plastic sa lahat ng gatherings, no? Para makabawas tayo doon sa nililihan na basura ng tuwing election. Kung matatandaan ninyo ay noong 2019, may 200 tons ng garbage tayo nakuha. So 2022, 250 tons ng garbage na nakuha natin. Ngayong 2025 ay dapat sana mas mababa doon sa mga garbage na makukolekta, no? Itong parang nilito parating na halalan. At maganda rin i-emphasize sa ating mga kandidato na sila yung bigyan ehemplo, no? Na kasama sa pagtakbo ang isang responsibilidad na pangalagaan yung ating kalikasan, no? Kasama yung ating mga environmental laws, no? Kaya hinikayat namin ang mga kandidato maglagay ng magkabit lamang sa tamang lalagyan, sa tamang posting areas, maggumamit ng mga reusable materials, no? And recyclable materials ng kampanyahan. Walang plastic, no? Lalo na marami tayo nakikita, mga mukha nasa loob, nasa plastic, no? So, iwasan yun. Maraming mga alternatibong bagay, no, na pwedeng gamitin. Merong karton, merong papel, merong mga cloth materials, no, na pwedeng paggamitan ng ating mga kandidato, no? Kayang gawin ng mga iba, sana kaya din gawin ng mga iba pang kandidato na meron tayo. So, salamat. Yung po mga makukumpis ka, masasam sa mga tatanggalin, may protocol po kami doon. Hindi po namin susunugin dahil parang kami pa nagdadagdag sa pag-destroy ng ating kalikasan. So hindi po. Yan po ay amin mo nang lilikunin kasi gagawin natin ebidensya kung kakailangan mag-file kami ng kaso laban po sa kandidato. So may proper disposal na paraan po tayo para po ma-dispose properly yung mga campaign materials to legally posted o yung mga gumamit ng mga mali na mga gamit sa mga materials nila. Ang purpose po talaga natin dito para dapat compliant din ang mismo komisyon sa piniprescribe ng environmental laws natin sa kung paano yung mga pag-dispatcha ng mga ganitong klaseng kagamitan. Dr. Arnie, would you like to say a few words as well? Kami po sa PPCRB ay nakikiisa sa tinatag ng COMELEC na Committee on Ecologically Sustainable Elections. At natutuwa nga kami kasi noong nakaraang 2022 presidential elections, bagaman tayo ay papatapos pa rin sa pandemya, napakarami na nakalap na ng mga campaign materials. At talagang hirap na hirap ang ating paningin na nakikita itong mga campaign materials nito. Noong nakaraang barangay SK elections, ganun din po, napakarami. At nakikita namin na ngayong darating na May 25 midterm elections ay magiging marami rin ang ating magiging kalat. At halinawa sa pagtaguyod at pagtatag nitong committee nito ay magkakaroon ng malaking kabawasan. Tandaan natin yung lagi tinuturo sa atin, yung 3 R's. Reduce, reuse, and recycle. Gamitin natin ang ating mga materyales sa pamamagitan ng papel, karton, at mga recyclable materials. Sana wala na tayong mga makikita mga baberitas na nakapalibot, lalo lang sa mga voting centers. At kami sa PPCRB ay i-report namin natin ito sa aming pong mga respective election officers na kasakop sa mga lugar na yun. At makikiisa kami para magkaroon tayo ng malinis at
green na eleksyon ditong darating na May 12, 2025 elections. Maraming salamat po. Thank you, Dr. Serrano. The floor is now open for questions. Anyone wants to go first? Yes. Adante. Morning po, dati ang community. Chairman, paano po halimbawa may concerned citizen, makita siya ng mga illegal, ano po siya mag-report, lalo na may committee na tayo sa sustainable? Yan, tama, meron tayong nakalatag na may mga numero na nandiyan sa website ng COMELEC. At siyempre si Director Arabi, yung kanyang task force, siya ang national coordinator kasi ng lahat ng mga attempts, efforts natin para sa ipatupad itong ating malinis na halalan, lalo na itong maayos na kapaligiran. So, sana po, magbigay ka agad sa atensyon natin yan. Yung lahat ng yan. Alam niyo po, ang problem lang talaga natin, nakikita ko, ay yung mga nasa private properties. Kasi nga, hindi po namin pwedeng magalaw ang nasa private properties. Pagkakat kahit siguro ang Eco-Waste Coalition, hindi nila magagalaw yung nasa private properties because siyempre po, part yun ng karapatan ng mga may-ari. Baka po kasi makita yung mga kababayan natin yan, sasabihin, Chairman, bakit ito pagkalalaki o ito, ang gumamit pa talaga, plastic na plastic, hindi naman matanggal kasi nga po, nasa private property po yan. At talagang ang responsible po dyan ay ang mga private owners. Sana naman po ito sa mga may-ari po ng mga ali-alian na ito, yung paglalagyan, maaaring bahay, building, lupa, sana po yung papayagan lang, basta kung ano na lang po yung mailagay doon sa inyo pong mga ari-arian. Sana po yung compliant po sa ating pong pinaprescribe. Yan po, yan gaganti ang isang, sana ma-report sa atin. Kasi again, katulad ng ginagawa natin sa Bombay, mag-i-issue kami ng mga show cause orders. Sila naman kasi ay empower natin ang committee, ang task force ni Attorney Arabe, Director Arabe, upang mag-issue ng corresponding show cause orders sa panglaba dito sa ating pinaprescribe na environmentally sustainable election. Huli na lang po, Chairman. Nabanggitin po kanina ng Eco-Waste, during campaign, doon yung tambak ng basura, iwan ng mga supporters, saan ba yan ang ating sanction ba yan ng COMELEC? Paano pong gagawin natin yan? Opo, tama lang yun. Kasi nakakahina naman sa kanila kung kami pa magpupulot ng mga basura nila. Siguro po mas maganda naman, meron din sila mga tagapulot, meron din sila mga... At saka yun na nga, madami kasi pwede gamitin kung sakasakali hindi talaga may iwasan ng mga ibang organisasyon o papakain. Halimbawa, bawal dapat sa mga kandidato pero may mga grupo kasi organisasyon na may papakain. Yun lang po, yung basura natin, ayusin natin para magkaroon ng tamang segregation later. At the same time, mapulot natin para naman po hindi nagkalat dyan, nakakadumi sa ating paligid. Siyempre, kahit yung mga tao, kung gustuhin pa natin ang nakikita natin paligid, pag nag-rally na lang, ganun kadumi. Pag nag-barangayan, ganun kadumi. Hindi nyo kung gustuhin yung ganyan. Dito magkakaalaman ng karakter at disiplina ng mismong kandidato. This is the best test. Na dapat malinis ka. Kung malinis ka sa paligid, malinis ka sa pamamahala, ganun na lang ang pangupunan natin. Good morning po. Monto Alves sa TV5. Sir, para lang malinaw, ano sanction or penalty ulit sa mga kandidato na makikita or mauhuli na yung mga posters nila nasa mga event areas? For example, kung tinagit sa puno, may mga banderitas, part po ito ng babantayan ng COMELEC, saka paano yung kapag inilagay ng kalaban kung sakali, how would they defend it? Tama na po yung argumento nilagay ng kalaban. Gumenta na po yun. Nagumenta na po yun, hindi na po puso. We will just presume. Sa bandang huli, ganito po yan. Ang instruction muna natin sa task force, simula bukas, pag may mga nakita ang illegally posted, tanggal ng tanggal. Pero sa mga susunod na araw, ay mag-i-issue na tayo mga notice, yung lahat ng election officers namin, mag-i-issue ng notice sa lahat ng kandidato na may illegally posted materials, yung mga pagkalalaki doon sa public properties, na itanggalin yan, within a period of 3 days, yun na nakalagay sa batas. At pag hindi tinanggal, kakasuhan namin yung election offense. And at the same time, disqualification. Pero for purposes bukas, para ipakita lang yung ating pong dedikasyon na mapatupad yung patakaran natin, magtatatanggal muna kami sa buong Pilipinas. In fact, ngayong araw na ito, nagsimula ng MMDA na magtanggal ng kanilang mga materials doon sa mga properties po nila. Footbridge, katulad doon sa mga ilalim halimbawa ng mga flyover, etc. Nagsimula na sila magtanggal ngayon.
Sa buong EDSA, kung mapapansin nyo. Yung mga pinigil naman yung mga area na ang nagkalat naman talaga, in all fairness, yung mga party list, napakadami. So, sisipulan po siguro namin dyan. Ang bilin lang natin sa mga local comment natin, i-distinguish, baka kasi pati sa local, matanggal. Ngayon po, wala pa kaming jurisdiction sa local Baka po kasi akalain po sa mga kababayan natin. Siyempre, bakit hindi tinatanggal ito? Parang may pinipilingan mo kayo, parang pinapaboran nyo naman ito. Hindi po kasi namin pwedeng tanggalin. Pagka nga po local candidates pa. Sapagkat sila hindi pa kandidato sa kasalukuyan. Sila po yung kandidato pa lang sa March 28. So po yung distinction, yun po yung kaibahan natin ngayon. Sir, nasa lang ko sa amin. Can you just clarify, kasi sabi nyo nga ho, yung mga nasa private property ng mga campaign materials, medyo mukhang wala tayong jurisdiction dito. Pero yun nga, kapag lantaran mo yung gamit nila ng mga pinagpabawal dito sa environmentally sustainable, wala pa tayong kapangyarihan. Susulatan namin sila sermon para tingnan natin kung magmamatigas. Kasi nung ako abogado, madami akong mga kliyente noon na nakakatanggap kami ng notice. Kandidato for senator, sa mas mataas. Ang tinatanong nila sa akin, ito yung anong gagawin natin. Sabi ko, may naman tayo sa area, di ba sa Sulu? Patanggal natin yan. Nasa kanto na ganito, nasa kanto na. Kasi ang sabi ko, mga hindi tayo nagkabit. Wala tayong alam na kinabit sa mga supporter natin. Pero tayo kakasuhan. Una, nakakahiya. Kakalat pa yan sa media, kakalat yan sa lahat na tayo ang pinapatanggalan. Number 2, kakasuhan pa tayo. Aasikasuhin natin yan. Ipatanggal na lang. Yun sa bandang ulit. Yun ang resolution. If you are really a responsible candidate, kahit maaari hindi ka nagkabit, pero illegally posted, kahit pasabihin mo kalaban na nagkabit, patanggalin naman natin. Kasi ang sulat namin, yung top information, binigay na namin ang lahat ng address ng mga kandidato at mga partido binigay sa mga local government natin. Ang dami na po nahinig kasi para mas padali ang pagpapay nila, ang pamibigay nila ng notice. So, expect po ng mga kandidato, bigla na kayo matatanggap na notice mula po doon sa ibang Basco, Bacales, o kaya magkaroon nyo natin sa ibang Simunul, sa Tawi-Tawi, na maaari hindi nyo alam. Pero, kayo po ang susulatan kasi yung mukha nyo po ang nakita illegally posted. Kahit po private property. Private property, yes, especially kapag talagang nakita natin, sobrang naman inaabuso Hindi naman yung property owner sa aming sinulatan Yung kandidato naman yung sinulatan namin So kahit paano, di magkatingin lang tayo ng kakayanin nila na yung aming show cause order sa hindi sila magpapaliwan. Thank you po. Chairman, for soundbite purposes lang po, susundan ko lang yung tanong ni Manalo. Kung halimbawa po ang posters ng kandidato ay nasa private billboard, yun ba'y saklaw pa ng COMELEC? Hindi po. Dahil pagka po private billboards covered ng property ownership, ng right of ownership, hindi ibabayolate ng COMELEC ang decision ng Korte Suprema. Lagi po natin yung panuntunan. Always follow the decision of the Supreme Court. Sabi ng Supreme Court ay wala at hindi namin pwedeng touch, hawakan ang private properties, i-respeto natin yan. Inaasahan natin magmula sa PPCRD at Ecowaste Commission, susundin din yung mandato yan ng ating pong Korte Suprema. Subalit, huwag naman sana magkakaroon ng mga partido, politikal at kandidato sa private ownership sapagkat there's always a limitation on private ownership. Halimbawa po, pag sinabi mo huwag kang gagamit ng mga plastic, etc. Hindi na pinag-usapang private owner yan, o private property. Bakit? Kasi batas yun. Batas yun, hanggat maaari at minsan may ordinansa pa. Yung mga local government units na hindi dapat gagamit ng mga plastic. So, ibig sabihin, ang pagpapatupad namin, hindi dahil sa election law. Dahil maaari mo sa pagpapatupad ng existing law and yung mga ordinansa ng mga local government units. So kung electronic billboards, wala talaga? At this point, yes, wala po. Nasa guidelines po natin sa Fair Elections Act. Chairman, for the record, meron bang nasampulan na nag-violate sa environmental laws during the campaign period? Wala pa ngayon dahil ito po yung kauna-una ang pagkakataon na kinreate natin ang environmentally sustainable committee na ang purpose talaga natin ay paigtingin na yung kampanya na pagprotekta ng kaligtasan. So, ibig sabihin, ilagay na po natin ang green agenda sa agenda ng komisyon at hindi po masama ito. Ito po'y tama lang at talagang nararapat din na kami ikulitin ng Ecowaste Coalition tungkol sa bagay na yan at iba pang environment-friendly na organisasyon sapagkat
Masyado na po ulit-ulit sa lahat na lang ng eleksyon. So kung masisimulan po natin ito ngayong 2025, at least pagdating ng 2028, alam na nila. Hindi tayo pwede gumamit ng plastic, pwede naman karton, pwede naman tela, o ganito, mag-isip man lang. Madami naman pong materials na pwede gamitin, nakakatulong pa tayo sa local economy. Thank you. Hello po, Iman Santos po, of Newswatch. Chair, pa-clarify naman po ang disqualification. Kailan po siya mag-a-apply? Kapag ba napatunayan din yung posting ng illegal poster ay disqualify na? Pwede pong hindi. Sabi po ng Korte Suprema, kahit sa Graceful, de Manzales versus Comelec, tapos may subsequent decision, Francisco versus Comelec. Pagka ang issue ay disqualification dahil doon sa violasyon ng election law, ang Comelec sa disqualification case ay pwede magkaroon ng direct determination of violation. Ibig sabihin, hindi condition preceded o hindi dapat mauna, kahit hindi mauna yung criminal case doon sa disqualification. Pwede mag-file ka agad directly ang task force ng disqualification cases dahil sa paglabag sa environmental law o sa ating patakaran sa environmentally sustainable election at pagkatapos doon mismo sa disqualification ang determinasyon kung talagang may probable cause o wala. Pagkatapos ng disqualification, pwede namin isunod ang criminal case. Hindi po ba ganyan nangyayari sa election offense? Kakasuhan niyo muna ng disqualification sa election offense, pagkatapos doon, sa mismong desisyon may nakalagay, referred to the law department for determination of probable cause for filing of the necessary information. Para po ma-shorten natin ang lahat ng procedure. Kasi po, kung ang nangyayari ng determinasyon, alam niyo naman po, sa criminal case, napakahabang proseso. Pagpapay ng counter affidavit, pagpapay ng mga reply affidavit, rejoinder affidavit, mahaba pa yung proseso. Hindi naman di-disqualify. Samantalang pag disqualification ka agad, ang kailangan evidence na doon, substantial evidence, hindi evidence of guilt, beyond reasonable doubt. Madaling mag-disqualify kaysa mag-file ka agad ng criminal case. So, malamang-lamang, uunahin namin yung disqualification cases. So, basta po ang isang candidate ay meron pong ganyang kaso, for example, illegal poster sa illegal na lugar or paglabag sa environment laws, ang unang sanction na po talaga is disqualification. Wala na pong like warning or other... Meron pong 3-day notice. Basta ganito po tatandaan natin, lagi meron due process. Nakalagay po sa rules, sa 9006, Republic Act 9006, dapat mag-issue muna yung local Comelec namin o yung task force o yung law department ng notice, pakitanggal nyo in 3 days. Para naman may opportunity naman na magtanggal. Alam naman natin ang gagawin yung iba dyan eh, tatanggalin dito, lalagyan naman doon, panibagong notice muli. So, kanya-kanya ng style. So, alam na po natin ang lahat ng yan. Sinasabi natin, may notice po muna bago namin sila kasuhan. Pag hindi tinanggal, disqualify. Pag hindi tinanggal, kakasuhan na po namin yung aming pong task force. Kasi yung task force namin, i-empower din namin sila to file cases. Thank you po, Chair. Chair. Good morning po. Isa from Bombo Radio po. Chair, for example, di ba nag-operation backlash po kayo, paano nyo masisigurado na, syempre tinanggal nyo naman lahat ng mga illegal posters na, paano nyo masisigurado na sa following days, hindi na nila yung ikakapit or maglalagay sila ng panibago? Babalikan at babalikan natin na nung barangay SK elections natatandaan nyo, binalikan at pinalikan natin yung mga lugar na pinagtatanggal natin. At naging maayos kasi ang ginagawa kasi pinapandali kasi lalo sa ilalim ng mga establishmento na hindi naman dapat. At yung iba pa talaga, ang nakakalungkot, yung nakakainis doon sa mismo mga kable ng kuryente na pagka tinatanggal natin, baka kuryente pa talaga yung mga natatanggal. So, babalikan at babalikan natin. Total, ang binibigay natin ng authority ang mga local Comelec. Yung committee, yung task force ni Director Arabe, sinisigurado natin na magiging member na yung mga assistant regional director, regional attorneys, at the most senior election assistants. Kung napansin nyo, iniwasan namin ang regional director, iniwasan namin ang election officer. Bakit? Para naman mag-focus talaga itong mga tauhan namin dito sa ating pagbabaklas na ito, dito sa pagpuprotekta ng environment. Kasi ang kalimitang busy talaga ay mga regional directors, yung mga provincial election supervisors, at yung mga election officers. So at least lang, mahati lang yung trabaho, mahati lang yung gagawin na pag-monitor natin dito sa mga posters.
kay Ma'am po from Eco Waste Coalition. Ma'am, ask ko lang, since nabanggit ni Chairman na this is the first time that we have a green agenda para nga po dito sa election 2025. Gaano ka-importante ito ngayon po para sa end ng Eco Waste Coalition? Salamat sa tanong. Una-una, importante ito kasi padami na yung mga basura, no? So, lalo na yung plastic, no? So, napakadami ng nare-report kung plastic pollution, no? Kaya kailangan talaga ma-reduce, no? At ito yung isang, sabi nga, malaking okasyon, no? Lagi-lagi, nagpo-consume tayo, nag-generate na maraming plastic na basura, no? So, sa bahagi ng Eco Waste Coalition, no? Ito ay isang mahalagang step, no? Kasama ang COMELEC para mabawasan yung basura, lalo na yung paggamit ng mga plastic para sa mga darating na eleksyon. No? Kaya hinihikayan natin, no, ang lahat ng mga tumatakbo na national position at saka local position na maganda na i-seminar nyo, no? Ibigay nyo, ipaalam nyo yung laman ng guidelines, no, on the use of sustainable materials, no, election propaganda materials, no, para alam ng mga nasa baba, no, alam ng nagdidikit, alam ng nagkakabit, kung saan yung mga dapat, no, na nagpwesto, at alin yung po pwede at hindi po pwede, no, para hindi na tayo matuto sa disqualification, no, para kayo na mismo, tumulong na kayo bilang kandidato na national and local para paigihin yung ating pinangkalikasan, yung ating lugar, maging maganda na siya at healthy environment. So, by this, mas maganda na isama rin sa plataforma nyo yung green, no? Yung pangangalaga sa kalikasan. So, I hope yun yung makakatulong, no? Tulong-tulong tayong lahat, no, para doon sa pagtingin doon sa kalikasan. No? Kasi nag-move forward na ang COMELEC para magkaroon ng isang green election, no? Isa ang ano natin is, pakiusap natin sa mga kababayan. Meron kami bubuksan ng mga accounts, social media accounts. Maganda siguro, kanya-kanyang padala ng mga pictures sa inyong lugar, ganyan. Para kami naman mababato namin sa mga local government. Tamihan po natin. Ipakita natin dito, this is the revolution of the citizenry when it comes to the protection of the environment. Diba? So, yun po ang magiging trabaho ng ating task force namin. Tingnan lahat yan. Babato namin kagad sa mga local government kung kaagad mapatanggal natin. And at the same time, a document, masulatan yung kandidato at para naman kakasuhan po natin. Sir, gaya po from Bongorado, sir. Chairman, ask ko lang po, director na. May mga na-monitor na po ba tayong cases kung saan meron po talagang maraming mga illegal posters na posted po sa mga illegal cases? Can we name a few, if ever po, kung meron na po ba mga lugar? Since tuloy-tuloy naman po ang monitoring ng COMELEC dito. Meron ng report sa amin, especially the COMELEC NCR, because 4 a.m. tomorrow they will be already conducting the class. Yung mga areas na report sa amin are usually in Pasay and Makati. So they have a list of target areas to backlash tomorrow, and we can provide the media a list later on. Hindi mo na namin sasabihin, baka tanggalin ka agad. Wala tayong mababaklas bukas. Baka linisin ka agad, lipat sa iba. Di ba? Pero yun, pinpointed namin, kanina pa namin pinag-uusapan yung sa area. Ayun, kahabaan ng EDSA, napakahaba, napakadami. Sa may bandang example, EDSA Pasay Road. Naku, nakikita nyo dyan. Party list. Doon pa sa mga ibang areas, national candidates. So, mag-focus tayo hindi sa kandidato, mag-focus tayo sa materials nila. Regardless kung sino yung kandidato o party list, bayan nyo yun. Basta importante matanggal natin sila. At mapanagot natin sila dito sa mga nilalagay nila ganyan. Kasi baka sabihin, ang COMELEC ay sa unang araw lang. Gusto natin i-sustain ito itong kampanya na ito. Para naman ipakita natin, pwede naman kaya naman. Kahit pang national and local elections. Chair, good morning po. Maraming sa Lord. Chair, paano po yung sabi nga ninyo sa March 28 pa yung para sa local candidates? Pero mananawagan po ba rin halimbawa kung yung mga aspirant na pastel sa mga sensitive areas like sa mga schools, kasi nung barangay SLH tayo, may mga pastel sa isang pader na mga eskwelahan.
hanggang inabot na po yung panahon ng kampanya at eleksyon, yung mga kandidato. Ngayon po ba dapat simulan nila kahit hindi pa panahon ng kampanya? Yung pong panawagan natin is more sa local government units. Sinimulan po yan ng Quezon City Government. Kaya po talagang kapuri-puri yung ginawa ng Quezon City Government sapagkat at least po, ipinapakita po nila na pinapatupad yung mga ordinansa ng QC Government patungkol sa mga illegal posters, whether political or non-political. So, pwede naman pala na magpatupad ang local government units, bakit hindi nila gawin? Yun ang sinasabi po natin. So, ngayon po, sa local, naku, kahit panawagan natin, wala magtatanggal dyan. Let's face it, let's be practical. Hindi na tatanggalin, hindi pa sila kandidato eh. Aspirants pa lang eh. Diba? And therefore, may loophole. Makikita yung loophole na yun at yun ay take advantage nila. Kaya lang, sa LGU po, kayo po ay otorisado ng inyong mga ordinansa ng local government code para sigurading maayos at malinis ang ating po mga kalsada. Nasa sa inyo po yan. At susuportahan po yan ng COMELEC. Susuportahan namin kayo sa initiative na yan. So, dahil nabanggit po, mag-open kayo mga social media accounts para sa pagpapadala ng mga pictures. Kay Dr. Arari po, sa kay Dr. Sir, ano po yung magagawa ng natin nalilagay po kayo sa academy, sa task force po ng COMELEC para mabuha po yung suporta ng academy, ng education sector sa pagbabagay kasi knowing na marami po yung nagpapadala ng mga peking larawan. Isa po, nagre-recycle ng pictures, nagre-recycle ng videos, kung bakit meron pa, pero nagiging dagdag trabaho lang. So, kung malaki po yung papel na magagawa ng mga estudyante, ng mga group, sa pagbabantay, mag-monitor, at magamit po sila bilang additional ng power sa pag-sili po kung yung pagbaba. Alam niyo, isa sa mga mahalagang component ng aming pong voters education ay yung makakalikasan. At binibigyan din namin ito na sa aming mga pagsasalita na kung ang issue ng kalikasan ay napakalapit sa puso ninyo, yun ang yun ang gawin yung batayan o isang matinding batayan para sa pagpili nyo ng mga kandidato sa iba't ibang posisyon, mga national man, mga lokal. At kaya namin siya sabi rin dito, para rin yung mga kandidato natin, rin sila, alisto rin sila na dapat pala hindi sila nagpa-violate ng any environmental law at mga alitutunin ng COMELEC patungkol nga dito. Kaya nga sa una ay sinabi ko na kami ay nakikisa at natutuwa doon sa pagtatag ng Committee on Environmentally Sustainable Elections. Kasi isa rin talaga ito sa mga sinasabi namin sa aming voters education, makakalikasan ng kandidato. At kung sila ay nagtataguyod ng mga maling kampanya sa paggamit ng mga non-recyclable materials o kaya sila ay nagpoposte ng mga campaign materials nila sa puno at sa mga iba pang mga sa mga kanal, nagtutusok lang sila doon. Magandang pasyan yan na para hindi dapat iboto yung mga ganitong kandidato na gumagamit ng mga estilo na to na nakakasama sa ating kalikasan. At ganun din ang ginagawa rin namin na panawagan sa mga eskwelahan at tama nga sabi mo nga sa mga estudyante kasi 30% ng ating magiging botante ngayon ay mga first-time voters. At maganda ito na sinusulong natin yung usapin ng kalikasan at napag-uusapan natin yung issue about kalikasan tuwing panahon ng halalan. Kaya kaya nga dito ko napakahalaga ng usapin dito at pinapahalagahan namin ito. Lalo na po ko na talagang makakalikasan po. Sandra. Hindi lang po kami na-update sa ANDAM and kung pwede niyo rin pong masabi sa mga detalye tungkol sa personality na humarap po sa inyo. Ay, una po, yung unang printing ng balota natin. Naka 20,492,000 na po tayo sa kasalukuyan. That's 28.42%
ng 72,097,000 na balota na ating pong imprenta. So far, so good naman po. At nakakapag-deliver na maayos yung mga makina na ginagamit po natin. Ayun po, ongoing na rin, kapunta na rin po dito yung mag-withdraw ng candidacy. In a matter of minutes, nandiyan na po siya, candidate for senator. Sagutin ko na lang po diretso. Kung sakali po mag-withdraw siya, hindi po kami mag-order ng reprinting ng balota. Mananatili po yung pangalan niya sa balota. At kung sakali po, ang magiging boto niya, kung may matanggap siya mga boto, ay considered string. Bali wala po lahat yung boto niya. We cannot afford the reprinting of the ballots and the change po ng mga numero ng mga kandidato at this point, ganun nakaka-20 million ka na ng mga naiimprenta. Kanina po nagkaroon tayo ng pagdinig sa 28 na petisyon ang EDBAC. Yan po ay yung tinatawag na pang-determine sino ang dominant majority party at sino ang dominant minority party, sino rin ang 10 major political parties ng bansa at sino ang mga local political parties na majority dun sa kanilang lugar. So, kanina po, yung kilala natin mga partido ay nahandyan sila lahat kasama ang mga Secretary General or President or Chairperson nila. At ang purpose po kasi ng pag-determine ng majority party ay minority at pati yung 10 major parties ay kung sino ang entitled sa watchers sa loob ng presinto, sino ang entitled sa kopya ng election returns, sa yung first 9 copies ng election returns na i-imprenta ng bawat makina sa bawat presinto, kasama yung number at PPCRD. At number 3, sino ang may automatic na transmission ng results mula sa presinto papunta sa server nila. So yan po ay aalamin ng komisyon. Kanina po may mga local parties din sa bawat bayan, katulad ng Davao, katulad ng Bataan, San Jose del Monte, Bulacan, Maguindanao, ng mga nagpapa-accredit na nagpapahid ng petition upang sila ay makonsider na local majority, dominant local party. Kanina po nandiyan si Mayor Baste Duterte para doon sa kanilang local party, kasama yung dating Secretary Ebasco, at mga ilang kongresista rin na nagre-representa ng mga local parties nila at mga national parties din. At binigyan namin po ang sarili namin na hanggang early next week para maglabas ng isang resolusyon upang alamin kung sino ang dominant majority, dominant. Paano po inaalam ng COMELEC yun? May criteria po ang komisyon na nilabas namin as early as several months ago. Halimbawa, yung history ng partido, meron po yung per porsyento, 10 percentage points. So meron pong per porsyento na alamin. Ilan ang kanilang nakaupong kandidato? Ilan ang kandidatong kanilang tumatakbo? Ilan ang kandidatong babae na tumatakbo sa national at local positions? Yan pong lahat ay kasama sa criteria na may binibigay na corresponding points upang alamin yung pagkakasunod-sunod ng mga partido. Kung sino may pinakamataas na punto o puntos, siya po ang dominant majority party. Ang dominant minority party, yung pinakapangalawa doon sa lahat ng mga nag-file ng petition. So yan po ang pag-determine ng dominant majority at saka dominant minority party. So yan po yung mga pinag-usapan natin kanina ng dyan sa EDBAC ng komisyon. Sir, yung bang halimbawa isang senatorial aspirant na nag-withdraw, can he be a nominee of a party list? Dati po kasi may nakalagay na yung mismo tumakbo sa isang local election ay hindi pa pwede maging nominado ng isang party list. Subalit yun po yung Section 8 ng Republic Act 7941 ay dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional. Kaya pa pwede. Pero, hindi ko muna sasagutin yung legal issue. Pwede ba ang substitution? Yun na lang. Pwede ba ang substitution sa party list? Di ba? Yun po yung kaya po kami nagpasabit ng 10 dahil ayaw namin ng palitan sa party list. Maliban na lang kung namatay o na-disqualify yung kandidato. Yun po yung maliwanag. Kahit po sa ating national and local candidates, pag namatay o na-disqualify lang, pwede magpalit. Maliban na lang, on a case-to-case basis, pinapayagan namin yung in case of disability. Dahil halimbawa sa physical disability, brain dead halimbawa. Pero kung nag-withdraw,
pwede bang mapalitan yung nag-withdraw ng isang kasamahan niya sa party list. Yan po ay isang legal issue, hindi ko muna sasagutin because we will have to deal with that later kapag kami nag-attempt magkaroon ng palitan. Yung 10 names, ideally, sila lang dapat ang mauupo kung makakuha man ng required votes. Yes po. At tama po. Kung sakasakali po, dapat kung may mag-withdraw, nag-withdraw si number 8, taas si number 9, taas si number 10. Kung pipila pa niyo yung pang-10, yan yung isang legal issue. At this point, ang posisyon ng Comelec hindi kami papayag kung nag-withdraw yung mismong kandidatong nawala sa slots. Opo. Para din sa inyong kaalaman, I was informed that the appointment of the new commissioner is now on its way dito sa Comelec. And so makikihintay na rin po yung appointment na yan. Isa lang muna. Isa pa lang. Mamayang hapon na isa. Babae na. Mamaya na. So, hintayin po natin, ipapasalamat tayo sa Ecoways Coalition sa mga kasamahan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Comelec. Sama-sama po tayo dito at hindi po natin ito, sana po sa 90-day period at saka sa 45, mas lalo po yung 45-day period ng kampanya, naku yan po yung mas madaming violators. Yan po tayo ang mas madaming magmamatsig. At saka sana, yung media ma-report ka agad sa amin dahil hindi kami mag-aatubili magpatanggal talaga basta illegally posted materials po yan. Sa mga kandidato, ano, kung saan yung pahirapan pa ang trabaho ng Comelec at ang mga sarili natin. Baka po kasi magkagit-gitan pa tayo, magkasamaan ng loob dahil sa tatanggalin yung mga campaign materials. Sana, voluntarily tanggalin nyo habang walang media o mga kasama. Kasi pag may media, baka po makita pa yung mga mukha nyo habang tinatanggal yung mga materials illegally posted. Ganun po yung sa atin. May panahon pa, may oras pa upang baklasin yung mga illegally posted materials with yung gamit ay mali at illegal. So muli, maraming salamat po kay Dr. Serrano ng PPCRD, kay Director Frances at sa ating Ecoways Coalition. Maraming salamat.